Buksan po ninyong muli ang inyong mga Biblia doon po sa pinag-aralan natin na bahagi noong nakaraang linggo sa Matthew chapter 1 beginning verse 18. Matthew chapter 1 beginning verse 18. Now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. Then Joseph, her husband, being a just man, and not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly. But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. So all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Behold, the virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated, God with us. Then Joseph, being aroused from sleep, did as the angel of the Lord commanded him, and took him his wife, and did not know her till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. Tayo po ay manalangin. O aming dakilang Diyos at aming Ama, nais naming dalhin muli sa inyong paanan ang bahaging pinag-aralan namin noong nakaraang linggo ng umaga. At nais naming ipagpatuloy ang bahaging hindi namin natapos. Kami ay muling humihingi sa inyo ng tulong upang ang mga bagay na ito ay maging malinaw para sa amin. Tulungan nyo na mapawi ang anumang mga kamalian na umiiral, ginagawa, nakikita namin o naririnig namin patungkol sa mabiyayang pangyayaring ito na nangyari matagal ng panahon. Ang kapanganakan ng pangako mong Mesaya na siyang tunay na pag-asa ng mga makasalanang katulad namin. Umaasa kami, Panginoon, sa mga bagay na ituturo mo sa amin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Nais kong tuwirang pumunta doon sa bahaging hindi natin binigyan ng pag-aaral, at yun ay nang sabihin ng anghel kay Maria at kay Joseph patungkol sa bata na dapat nila itong tawagin sa pangalang Jesus. Dito sa binasa natin twice, sabi diyan, she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. At dahil kinilala ni Joseph na ang bagay na ito ay isang mahimalang pangyayari, ginawa niya at sinundan niya sinunod niya lahat ng tagubilin sa kanya. At sinabi dito, he called his name Jesus. Ang isang bagay na malinaw na binanggit sa mga talatang ito ay ipinagkaloob ng maaga
noong anghel ang dahilan kung bakit siya tatawaging Jesus. Sa Griego, Jesus, bakit siya tatawagin sa ganong pangalan? Samantalang yung pangalan po na yon is the most popular name of a boy na ipinapanganak sa lugar na yon. Number 1 name yun na binibigay. But dito, binigay specifically ng anghel, bakit Jesus? Kasi ang ibig sabihin nun, both in the Hebrew and the Greek, is that God saves. Kaya sinabi diyan, for He will save His people from their sins. Although, yung mga Jesus na pangalan, ganun din ang kanilang ibig sabihin, specifically sinabi ng anghel kay Maria at kay Joseph na yung ipapanganak dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Dito kasi ang isang nakita natin last time is that God used again His creative power. Diba? Para mangyari ang isang bagay na kailanman hindi pa nangyari. Pero hindi naman mahirap paniwalaan dahil kagaya ng binanggit ko sa inyo, kung tutusin, maraming mga pangyayaring mahirap paniwalaan. Ngunit sinabi ng Diyos na mangyayari at ito ay hindi kakaiba sa mga Hudyo dahil marami na silang nakita at naranasan, natutunan kung ano ang kakayanan ng kapangyarihan ng Diyos. At dito nga ay sinabi niya na sa pamamagitan ng batang ito, in-identify specifically ng angel, siya. He will save His people from their sins. Maraming mga kung ano-anong lumalabas pagdating sa birth ni Christ, maraming nadadagdag sa mga tradisyon. Hindi ko alam kung alam yung dalawang common tradition na mali, hindi naman tinuro ng Scripture, no? Na nakikita natin kahit sa mga Christian place, nagpapakita na may kakulangan din sa understanding ng mga Kristiyano. Kung bata ako, nakikita ko yung, di ba, na tatlo yung magi. Hindi naman tinuturo ng Scripture dahil kung kababasahin natin yung prophecy patungkol sa mga rulers, sa mga kings na makakaalam nun, ang sinabi, marami. Hindi naman sinabing tatlo. Tatlo yung uri ng regalong matatanggap ni Jesus mula sa mga tao na ito. At yung pangalawa na kahit mga Kristiyano ginagawa ay yung bang katuran na para bang nung ipapanganak si Jesus, si Joseph and Mary ay nagpunta sa mga inn at naghanap ng matutuluyan at sila ay tinanggihan. Wala po sa Bible yun. Bagamat nagugulat din ako dahil nung young Christian ako, nakita ko sa play namin yun. Pero nag-aaral ako ng Scripture, wala naman yun. Kahit saan ko siya buklatin. No, ang sinabi lang, there was no room in the house there in Bethlehem. Taga Bethlehem si Joseph. Diba? Maaaring nung time na yon, maraming bisita sila Joseph, walang available na room. So pumunta siya doon sa kanilang So, pagdating naman sa iba pang mga katuruan, sinasabi din ng iba that nakakalungkot, mga professing Christian, na si Jesus, sinabi lang dito, will save His people from their sins. He is not
Here, He did not come to save us from our poverty o isave tayo sa communist rule ng country at gawin tayong democracy. Isave tayo sa mga sakit natin. Ang dami-daming kung ano-anong itinuturo. Pero ang hindi masyadong malakas na hina-highlight ng angel doon sa kanyang kinausap is that this person will be the one to save his people from their sins. Doon sila maliligtas. Hindi na parito si Jesus para mag-start ng Christmas party o magkaroon ng Christmas holiday or magkaroon ng Christmas bonus. But Jesus Christ came. Kaya nga, yun ang idea. Christmas na. Holiday na naman, no? Gano'n kaya? Long holiday. Galing. No? Or bonus na. Bukod sa 13 month, may bonus pa. Tawag Christmas bonus. So, yung nagiging kaisipan ng mga tao tungkol sa may Christmas party. But where is the idea and where is the major thought that the reason that Jesus came is not to establish those things, but to give us a real hope as sinners that the one who came, that the baby that was born many or 1,000 years ago was given through the power or creative and miraculous power of God in order to save His people from their sin. So Christmas is to remind us na sobra talaga yung kalagayan natin bilang makasalanan dahil kailangan pa na ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para tayo maligtas sa kasalanan. Kasi kung hindi baga may pamamaraang iba, hindi na kailangan dumating si Jesus. Dapat wala tayong Christmas season, walang Christmas party, and all these things about Christmas. Wala siya. Pero ang katotohanan ng Christmas is that kaya may Christmas na tinatawag, dapat ang highlight is that dahil sa sobrang habag ng Panginoon sa atin bilang mga makasalanan na walang pag-asa sa buhay para maligtas. Ano ba yung pwede nating gawin? Ano ba yung pwede mong gawin para maligtas ka? So, isipin natin yung mabuti, yun dapat sana. No? So, ilang Christmas na ba na tinutulungan ka ni Jesus? Even though hindi naman talaga yan ang date ng Christmas, but because of this season, in some way, it can be a very gracious season for each one of us, especially for those who are not yet Christians, dahil ang Diyos paulit-ulit na sinasabi sa iyo na dahil ikaw ay nasa isang kalunos-lunos na kalagayan at wala kang magagawa, ako mismo may ginawa. At ginamit ko yung creative power ko to bring forth a baby. And this baby is my only begotten son. So yun dapat yung pumapasok sa isip. Yun dapat, dahil yun yung paulit-ulit na mensahe, pag bringing out mo yung issue ng Christmas. Yung paulit-ulit na mensahe, doon sa ating despicable sinfulness. Bakit siya despicable? Kasi nga, we have missed the mark. Kahit anong gawin mo, you're going to miss the mark and not be able to bring back that original relationship that creatures created in the image of God had with
God. Kahit anong gawin po natin, hindi siya mababalik. Kasi kayo, mag-isip kayo. Ano yung gagawin mo? Ano yung posibleng pwede mong gawin? So magsabihin mo, mag-join ako ng church. Maliligtas ako. Anong church ang sasalihan mo na mag-a-assure sa'yo na maliligtas ka? Tell me. Saan o kaya kung denomination ka, Baptist, Protestant, o yung iba't ibang mga religious group, ibig mong sabihin, pag nagpa-member ka doon, automatic, ligtas ka na. Hindi ka na parurusahan ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Samantalang, kung ang paniniwalaan mo ay ang Biblia, sinasabi talaga plain and simple. Kahit bata, kayang unawain. Ang kabayaran ng iyong kasalanan ay ang iyong kamatayan. At yung kamatayan na dinidefine ng Scriptures is both physical and spiritual death. And the spiritual death has a second death. At yun yung grabing kaparusahan na igagawad sa iyo ng Diyos dahil just ang Diyos, matuwid ang Diyos, kailangan parusahan niya ang nagkasala. So, paano ka makakawala doon? Wala nga eh. Kaya nga, we are without hope. Pero, hindi lamang naman just ang Panginoon. He is also a compassionate, a merciful, a gracious God. Yun nga yung pakilala ng ating Panginoon kay Moses nung tinatanong niya. And so because of that, lumalabas sa katauhan ng Diyos yung pagiging merciful, pagiging gracious. And so, He sent His only begotten Son. Anong purpose? Sabi ng angel, i-name mo ito sapagkat siya yun. He will save His people from saan? Their sins. Wala namang ibang scriptures na magdi-define sa inyo kung saan ililigtas tayo. Kaya nga, matapang ako magsalita, He was not named Jesus to save us from yung, kunyari, aping-api ka, sa aking kaapihan. No. Salvation from anything that is temporal is not the issue. Diba, kahit na yung kaapihan mo, temporal lang yan eh. Yung kahirapan mo, temporal. Yung sinasabi ni Delio, kayamanan, katanyagan, all these are temporal. Ang ating Diyos, gumawa siya creatively. He uses power to save us from that which i-combine man natin, ang talino natin, ang resources natin, hindi natin kayang magawa. Ano yun? Iligtas ang ating mga sarili sa kamatayan. Pero, ang mensahe paulit-ulit ng Christmas, di ba? Parating nyo naririnig. Hopefully, sana marinig pa rin natin sa Christmas ang pangalang Jesus. Because He will save His people from their sins. At sinasabi ng Christmas, you are a great sinner. That is why God has to do this. Kung hindi, kung mas mabuti ako sa ibang tao, no? Tingin ko naman mas mabuti naman ako sa ibang tao kasi nagbabasa ako ng Bible, nananalangin ako, nagbibigay thanks ako sa Diyos and everything. Well, maganda yung ginagawa mo. But the point is, what about your salvation? Do you think you will be saved through that? So, unawain natin, ano ba ang ibig sabihin that Jesus Christ or this person will save
His people from their sin. Ano ba ang gagawin natin? Kunyari, tinanong kayo, ano ang aking gagawin, pastor, kung nais ko nga maligtas? Sinabi mo na si Jesus ang isinugo ng Diyos. Sinabi ng Diyos, siya lang ang tanging daan. Siya ang katotohanan, wala nang iba. So, paano ito mapapasa akin? Paano ako mapapabilang doon sa mga taong sinabi niya, He will save His people? Paano ako magiging bahagi ng His people that are saved from sin? Well, kailangan tignan mo mabuti kung paano ipinaliwanag ni Jesus ang bagay na yan. Kasi, at the right time, at the right moment, nandito rin sa Bible kung paano at ano ang ginawa ni Jesus at ano ang itinuro niya sa mga tao. Diba? Dalawa lamang yung directly at simpleng nakita natin. If you want to respond to what God has done, the call is both a call to repentance and a call to faith. Hindi po sinabi dyan, ang gagawin mo, mag-pray ka ng prayer sincerely. Hindi sinabi ng Bible na tanggapin mo siya sa puso mo. Wala pong ganong tinuturo. Wala akong nabasang ganong tinuturo. Yes, you have to receive Christ, but in what way? Diba? Kaya nga hindi tayo dapat sabihin pag sinabi nung isinugo kong mensahero na itaas mo yung kamay mo, pag nagtanong siya, gusto mo bang maligtas? Taas ang mga kamay ng gustong maligtas. Wala. Kaya nga wala kayong nabasa kahit isang bahagi sa Scripture na yung mga propeta, yung mga apostol, ganoon ang ginawa. Noong nagsimula silang ipahayag ang katotohanan. Diba? Bakit? Bakit ganon? Bakit hindi nila ginawa yon? Kasi nga, may malinaw na iniwan si Jesus. Kaya nga, pagdating dyan, dapat maingat tayo sa pananalita natin. Dapat maingat tayo pag ginaaya natin yung mga tao. Kasi, ang tawag ni Jesus ay tawag ng pagsisisi. Kung titignan nyo, tama naman. Yun nga ang dapat. If Jesus Christ came to save His people from their sins, sins need to be confessed, sins need to be acknowledged, sins need to be repented of. Diba? Pero hindi lamang yun. There must be a belief that must be expressed. Anong belief? Diba yung call na repentance toward God, our Father in heaven, faith in the Lord Jesus Christ. In what? Na yung ginawa ni Jesus doon sa krus ay sapat para mabayaran yung kabayaran ng kasalanan mo. Ano yon? Kamatayan. Siya yung namatay para sa atin. Naniniwala ka ba doon? Mahirap na naman, di ba? O si Mary, nanganak, Jesus is a virgin birth, boy, born in this world. And secondly, the death of Jesus Christ. Kasi birth. Yung death niya naman is sufficient to cover the wages needed to be paid by you and me. Naniniwala ka doon? Pananampalatayanan mo. Itataya mo ang lahat mo kay Jesus sa bagay na yon. Paulit-ulit yung basahin ng Scripture. That is why. So, nung nabuhay si Jesus, He expressed that call to repentance. Di ba? Doon nagsimulang mag-ministry, anong sinabi ni Mark patungkol sa kaharian ng Diyos.
It's about repentance and faith. Yun ang kaharian ng Diyos. Repentance and faith. Wala po doon na mag-join ka ng church, o itong church na to. Kahit mag-join kayo dito, o hahanapin nyo yung malapit na pangalan, wala pong ganon. Kaya mong makipag-away, bakit kayo? Ako, away, ba't kayo ganyan pangalan nyo? Dapat ganito pangalan nyo kung talagang Kristiyano. Hindi ako nakikipagtalo doon. Wala namang kahahantungan yun. Wala namang maliligtas. Pag sumali ka, dito sa Trinity Reformed Baptist Church, hindi ka maliligtas. Kahit i-baptize kita, o i-baptize ka ni Ranji, o kung sino man, hindi. Kasi ang linaw-linaw, sino yung magliligtas? Pag nagtanong kayo ng kaligtasan, isa lang ang sasabihin ng Bible, si Jesus yun. Nakakuha niyo? Wala nang iba. Subukan niyo lang magbasa. Kaya lang, maraming haka-haka. Kaya nakita mo, di ba? May mga yung parang example ko lang sa inyo. Yung 3 gift. Ang sabi, there are 3 gifts that was offered to Jesus. Automatic. Nag-isip ka agad tao 3 siguro yung hari. Yung isa, ganito yung dala. Yung isa, ganito yung dala. Yung isa, ganito yung dala. Wala po sinabi ng scripture. Nung si Mary, sa sabsaban ipinanganak si Jesus sa isang kuweba, dahil daw naganap si Joseph ng mga kwarto o mga inn, tinanggihan sila ng tinanggihan. Di ba yan yung mga palabas? O sige, hanapin nyo sa Bible yun. Hindi nyo naman makita. Ngayon, ano naman uso? Si Jesus, pag nanampalataya kayo, lahat ng problema nyo mawala. Hindi. Pag nagpaka-Kristiyano ka, dadami problema mo. Kasi nga, hindi ka nagagawa ng kasalanan. Hindi ka na magsisinungaling. Hindi ka na, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin, okay ang tamad, kasi hindi napapagod. Sabi ng Bible, kung tamad ka, hindi kita anak. Asahan mo sa impyerno ka. Magkaiba. So, pagdating sa kaligtasan, mga kapatid, mananawa ka sa pagbabasa ng Bible, pag yan ang tanong niyo, si Jesus ang isasagot sa iyo. Wala nang iba. Pero pagdating po doon, the call is to repentance. Kaya nga, yung una na lumabas, si John the Baptist, yan ang message niya. And Jesus demanded repentance of all the Jews without exception. Yun ang diniman. In the biblical and Jewish context, repentance means to turn back, to return. In theological sense, to turn back to God, to Yahweh. Return back to Yahweh. Yan po. Kaya nga sa English, repentance toward God. Because yun po ang gamit. To be devoted to Yahweh. And it is often translated in English as repent or convert. And Jesus summons people to repentance. Yun po. It is a call to repentance. So, kung gusto mong maligtas ka dahil sinabi ng Bible, naniwala, Jesus came to save people from their sins. Gusto kong yan. So, anong una? Pakinggan mo si Jesus. Because when Jesus Christ proclaimed the coming of the kingdom of God, He connected it with the summons of repentance and believing. In Mark 1, verse 15, in Matthew 4:17. So, basahin natin para makita natin mabuti. Diba? Babasahin ko po sa Tagalog
Sa Mark 1, verse 15. Ano pong sinabi dyan ng may akda? Simple lamang po ang sinabi ni Marcos. Sabi niya, verse 14, pagkatapos madikip si Juan, pumunta si Jesus sa Galilea na ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos, na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa ebanghelyo. So yun yung samon. Yun. Si Jesus na mismo nagpaliwanag kung anong ibig niyang sabihin ng angel, He will save His people from their sins. Siya. So sa kanya natin kinukuha yung proclamation. Jesus called the Jewish people, di ba? To this repentance, a summon to return back to Yahweh, to be devoted again to Yahweh. Kaya nga to turn back. Iiwanan mo, may tatalikuran ka. Ano yung tatalikuran mo? Yun nga namumuhay ka araw-araw without any reference to Yahweh. Araw-araw namumuhay ang mga tao, wala silang reference sa tunay na Diyos na lumikha sa kanila. Ang tunay na Diyos na nagkaloob sa kanila ng buhay, ang Diyos na nagsabi sa kanila kung ano ang buhay na yan. Diba? Ano bang reference point ng bawat isa? Ay kung ano yung kinagisnan mo. Kung medyo suwail kang anak, kung ano yung gusto mo. Kung masunurin kang anak, di ba? Ang reference mo yung tatay, nanay mo. Hindi, uwi na ako, bakit? Magagalit tatay ko eh. Tsaka nanay ko. Baka mapalo pa ako. O mag-ground ako. You see, yun ang reference point nila. Pero, pag devoted ka sa Diyos, kung may fear ka sa Diyos, kung related ka sa Diyos, ang reference point ng buhay mo ay ang Diyos. The reason why you love your parents is because God told you to love your parents. The reason why you love your neighbor is because you love God and you want to please God who told you He wanted you to love your neighbor. Even if that neighbor is your enemy. Vengeance, sabi ng Panginoon, any issue of vengeance is mine, not yours. See? So, ay ako okay lang, pero pag may ginawa kayo sa akin, tatablahin ko kayo dyan. So, anong reference point mo? Yung sarili mo. Yung sarili mong prinsipyo, yung sarili mong kaisipan. Pero kung ang reference mo, point mo ang Diyos, hindi. Lalo na kung Kristiyano ka, sasabihin mo, sinner, anong ma-expect ko dyan? My role is to be what? The ambassador of Christ. To reconcile a sinner to my God. Yung ginagawa niya sa akin, normal lang sa isang sinner. Nagpapasalamat ako, hindi lahat ng sinner na na-encounter ko, or without Christ, ganyan ang ginagawa. Meron namang may maganda yung common grace na dating sa kanya maganda. Nire-respeto niya yung mas mataas sa kanya. O, di ba, sa opisina may mas mababa sa inyo, pero bully. Natatakot ka. No, kasi, ba't ko naman maharm ako? Ang opisina naman namin yung mayaman, di naman ako. Ay, pabayaan ko siya. What? Trabaho lang. Sabi nga nung iba. So, what is your reference point in life? Sabi ni Jesus, I'm calling you to change that reference point that you are now in.
You're serving yourself, you love yourself, you do not love God. So, bumalik ka doon. Dahil ikaw ay nilikha ng Diyos. Siya yung gumawa sa iyo, siya nakakaalam kung ano mabuti para sa iyo. So, bumalik ka sa Kanya. Be devoted again to Him. And Jesus explained repentance many times with a metaphor. Diba? Ang pinaka-highlight na pinakamagandang metaphor niya ay sa Matthew 18. Diba? Pagdating dito sa in-announce niyang kaharian ng Diyos na malapit na, paano ba tayo makapasok dyan? Sabi niya, sa Matthew 18. So, bumalik lang ng konti sa scripture. Nahawak nyo, Matthew 18. Verse 1 to 3. Nang oras na iyon, ay lumapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag niya ang isang maliit na bata at inalagay sa gitna nila. Sinabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magbago at maging tulad sa mga bata, kailan may hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Sino mang magpakumbaba ng tulad sa batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. At sino mang tumanggap sa isang batang ganito sa aking pangalan ay tumatanggap sa akin. You see? Kasi nga, ano tayo? We are proud people. We are people who love ourselves, who care most ourselves. We don't care for others. Kaya nga, maraming beses nagagamit yung mga bata Diba? Mabuti pa yung mga bata, sasabihin ng iba, nakakaunawa, marunong magtiwala, nagtitiwala sa kanilang mga magulang, hahawak sa kanilang magulang, hindi nagtatanong kung saan pupunta. Yun yung sinasabi ni Jesus, di ba? You want to be a follower of me? Come and see. Come and follow me wherever I go. Huwag ka nagtatanong, sinabi ni Jesus, sumunod ka, mag-follow ka. Yun yung isang katangian ng mga bata na halos sa lahat, obvious, hindi basta sumasama sa iba. Diba? Minsan nga, ang joke, mabuti pa yung aso No? Kilala kung sino yung amo. Sumusunod sa amo, pag kinukuha ng ibang tao, ay lumapit. Kasi nga, kung kilala mo si Jesus, kung talagang kinikilala mo siya na Panginoon mo at tagapagligtas, sumusunod ka, sa kanyang sinasabi, you do not, marami kasi, become a judge of the Word of God. Nakikinig sila sa salita ng Diyos, pero sila yung judge. I-judge nila kung ito'y para sa kanila o hindi. Imbis na intindihin mo, kung sinabi ni Jesus, para yan sa'yo, para yan sa'yo. Pero kung mas mataas ka pa, ganun ka lumalapit sa salita ng Diyos, hindi ka maliligtas. Ang bata, di ba, ang larawan niya, pag narinig niya yung boses ng Ama, sumusunod siya. Kaya, ginamit niya rin sa tupa yon, di ba? My sheep, when they hear my voice, they follow me. Yung sheep hindi sumusunod sa mga boses na hindi niya naman niya kilala. Kaya nga pagka nagbasa ka sa scripture, maraming mga kwento si Jesus upang ipaliwanag. Yung prodigal son, pinaka-classic yan. Diba? Alam niyo yung prodigal son. Sa Luke chapter 15, 11 to 32. Hindi ko na uulitin sa inyo yung kwento. Ano ba yung elements ng repentance na makikita nyo dyan? Ititiin ko lang yung elements ng repentance. Una po, ang unang element is the decisive turn in the younger son's life. Sabi ng scripture, when he came to his senses. Luke chapter 15, makikita nyo yun. Kung dadako kayo sa
hindi natin babasahin its verses. Luke 15, magandang tignan ito. Verse 17, subalit nang siya'y matauhan, ay sinabi niya, ilan sa mga upahang lingkod ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain, ngunit ako rito'y namamatay sa gutom. Coming to himself. When he came to himself, he came to his senses. He honestly acknowledged the failure of his past actions. Yun ang ibig sabihin nung phrase na yon. Dumating siya sa punto na yon. He came to his senses and he honestly acknowledged na meron siyang mga aksyon na mali. At ang nangyari nga, ganon. And repentance entails a change of one's mind and a regret for wrong behavior. Kaya nga, di ba, sinasabi ng iba, repentance is a change of mind. Na dati, ang sinusunod ko, sarili ko, kung ano yung gusto ko, kung ano sa palagay ko mabuti. Kung repentant ka, nagbago ka na dyan. Sa halip, no, tinikilala mo si Jesus bilang Panginoon mo. Di lamang tagapagligtas, kundi Panginoon mo. Siya ngayon yung naghahari sa buhay mo. Secondly, the second element, the Son confessed the sin he had committed against his Father and the guilt that his sin constituted before God. Focusing on the latter as the primary problem, di ba? Sabi niya, Father, I have sinned against heaven and before you. Hindi lang siya nagkasala sa kanyang ama. I have sinned before heaven. Napakalinaw. Titindig ako at pupunta sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Ituring mo na ako isa sa iyong mga upahang lingkod. There is nothing demanding on him. Wala na yung I. I have this right. I am a son. Yun ang una niyang ginawa eh. Anak mo, oh. Ibigay mo yung share ko sa mana. Bigay mo na, gusto ko ngayon na. Para sa akin yan. You see? Ngayon tatayo siya, hindi na ganon. Kasi there was a change of mind eh. He is now confessing. Sabi niya, wag mo na ako ituring na anak. Hindi na ako karapat-dapat dyan. Ituring mo na lang ako sa isa sa iyong mga upahang lingkod. A repentant heart does not demand anything because he knows he is the one at fault. And for a sinner, he has sinned against God. Yun ang element. And the third element, the Son committed to returning to the Father. Diba? Yun ang kanyang pinag-isipan. Siya'y tumindig, verse 20, at pumunta sa kanyang ama. Kailangan may gawin ka. A repentant heart, makikita mo, merong aksyon na ginagawa. Ayon doon sa kanyang pagsisisi. Diba, tinalikuran niya yung kanyang ama, ngayon, humarap siyang muli, ano man ang kahihiyan, ano man ang kung ano, pumunta siya, humarap siya. Harapin mo. So, a repentant heart, humaharap. And fourthly, the Son arrived at the Father's house and accepted the Father's embrace, and he offered reconciliation as his Son. Expressed doon sa celebration. Kaya nga yung sabi,
Nung makita siya, subalit habang nasa malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya. Ang ama'y tumakbo, niyakap siya, hinagkan at sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit, inulit na naman, at sa iyo. Hindi na ako karapat dapat ng tawaging anak mo. So hindi nagbabago yung isip niya kahit nakita niya na welcome siya ng tatay niya. Kasi nga, truly repentant siya. Subalit sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo rito ang pinakamagandang kasuotan at isuot ninyo sa kanya. Lagyan ninyo ng singsing ang kanyang daliri at mga sandalyas ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinakamatabang guya at patayin ito at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak mong ito ay patay na at muling nabuhay. Siya'y nawala at natagpuan at sila'y nagsimulang magdiwang. Tinanggap ng anak yung pagpapatawad. Bagamat handa na siyang tanggapin ang pagiging alipin, nung ibinalik sa kanya ng kanyang ama yung pagiging anak, tinanggap niya yun. And he joined that celebration. That is what repentance is. Merong pagsisisi. Kasi ikaw naman yung nagkasala. Kaya tama yung tawag. Di ba? Jesus came to save His people from their sin. How is Jesus Christ going to save them from their sin? First of all, to call them to repentance toward the Father. So, simple lang naman ang Ebanghelyo. And secondly, the call to faith. Diba? It is part of the summary of Jesus' proclamation. Sa Mark 1, the time is fulfilled and the kingdom of God has come near. Repent and believe in the good news. So, the terms translated faith and believe are central in the gospel. Sa Hebrew na pinagmulan nito, the verb to believe involves a judgment. So sa amin ng Diyos, a call to make a judgment. You make a judgment whether a person or a matter deserves confidence, deserves to be trusted. So gumagawa ka. Sabi, believe in the Lord Jesus Christ. So the invitation of Jesus, you make judgment toward me. Kaya nga, kahit mga disipulo niya, who do people think that I am? Who do you think I am? You see? Ano yung assessment mo sa akin? Sino ako para sa iyo? Di ba? Nasagot mabuti ng mga disipulo ni Jesus. At sinabi ni Jesus, something that is also mysterious, sabi niya, it is the Father that caused them to make that confession. See? May mystery. Tinulungan sila ng Ama. At ipinakita sa kapangyarihan ng Ama sa kanila kung sino talaga si Jesus. See, that is what is being called forth. Kaya nga, di ba, si Paul, it is confessing with your mouth. It's believing. Diba? Confessing. Magkakasama sila. Kaya joint siya, makikita mo yun. That Jesus is Lord. Jesus is the one sent. Yun yung call to faith na tinatawag doon. Na i-judge mo whether Jesus Christ deserves confidence, deserves to be trusted. Mapagkakatiwalaan mo ba? Pagtitiwalaan mo ba? Kaya nga ang tawag, di ba? Hindi lamang paniniwala, kundi pananampalataya. Hindi ka lang naniniwala, kundi nananampalataya ka doon kay Jesus.
Kaya nga, ano ba yung choices mo? May choices ka eh. Either si Jesus, napakasinungaling na tao. Di ba? Bakit? Eh sabihin niya siya ay anak ng Diyos. Sasabihin niya siya ay Diyos. Sasabihin niya, di ba si Juan pinaliwanag mabuti yan? Pag-aaralan natin yun. Kasi kakaiba si Juan in presenting Jesus Christ. Sila Matthew, si Luke pareho, yung birth ni Christ. Ipinanganak siya. Si John, sasabihin niya, yung eternity ni Christ. To balance. Diba? Naalala nyo? Bagamat si Jesus pinanganak dito, hindi na paliwanag yung isang napakalagang elemento, doon nagsimula si Juan. Kaya nga sinabi niya, sa simple statement niya, in the beginning, binaro niya yon sa Genesis. Alam natin, in the beginning was God. Si John, medyo kakaiba. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was, hindi a God, mga Jehovah, nilagay yung a, was God. Sa pag-aaralan mo mabuti, ibig sa, ano pa itong ginamit niya is the Logos principle. Diba? Yun ang ginamit ni Juan, yung Logos. Doon galing ang, di ba narinig niya yung Logos? Word. The Logos concept in the Old Testament and the New Testament, ginamit niya. Pero in verse 14, sinabi niya, this Logos became flesh and dwelt among us. Inulit yan ni John sa 1 John 1, verse 1. They were able to behold him. They are witnessing. Eh, sino to? Sabi ni Juan, Jesus. Verse 17. So, nakikita ninyo. So, faith, the object of faith, is a person. No? Hindi yung, gusto kong kasi pumunta sa langit. Gusto mong pumunta sa langit. Tanungin kita, may langit ba? Sure ka. Nakarating ka na ba sa langit? Meron na bang nagkwento sa iyo? Kung meron talagang langit. Ba't gusto mong pumunta sa langit? Diba? So you believe in Christ and everything else shall be added unto you. Ba? Yung sinasabi ng Bible. Kung sinabi ni Christ, dadaling kita sa langit, kahit di ko alam kung ano yung langit, inilagay ko na lahat ng pagtitiwala ko sa Kanya. Where I am, you will be. Okay na ako doon. Eh kung hindi pala sa langit ako dali. Diba? So, nagiging secondary lang yung mga bagay na yun. Kasi si Christ na yung pinakamahalaga. At sabi ni Christ, kung ano meron siya, pa sa iyo. The Bible even says, Christ is the heir, but you will become co-heirs of Christ. Malay ko kung ano ibig sabihin ng co-heir. Ano ba mamanahin ko dun? Eh, kung ano man yun, basta ako kay Kristo, paniniwalaan ko siya. Tama na ako dun. Kung ano man idagdag niya at isama niya pa, doon ko na lang maunawaan. Kasi mahirap na maunawaan. Pero si Christ, maunawaan mo. Kasi pinapakilala niya yung kanya sarili sa atin. Ang tanong, niloloko lang ba tayo ng tao na ito? Pangalawa, may konting diferensya. Kaya naisip niya, siya si Christ. Diba? May tao nga ngayon, iniisip niya siya na Son of God. Ang tawag natin, may konting tililing yun. He believed a lie. Is Jesus Christ merely believing a lie? Kasi yung mga tao sumusunod sa kanya, influensyan siya. Kasi marami siyang kiniklaim Pangatlo, lahat ng kiniklaim niya, totoo. Kaya lang ang choice niya.
Blatantly nagsisinungaling. Alam ni Christ, hindi siya si Christ. Kaya lang, nandun na, pinanindigan niya na lang. Pag naniwala kayo sa akin, maliligtas kayo. That is the choice of Christmas. Diba? Kaya nga makikita ninyo, sa kapanganakan ni Christ, pinakita kaagad sa atin ano yung magiging reaction. Wala nga eh. Sino ba nandun? Pero mo, ipapanganak na yung magliligtas sa atin. Sa ating panahon, pagkakaguluhan yan eh. Diba? Pagdarat, kunyari, magko-concert dito yung sikat na babaeng singer sa US, di ba? 1 year ahead of time, sold out yung ticket. Yung maputi. Paano yung mga poging Koreano? Sold out din ang ticket eh. Pero si Christ, wala. Kung hindi sinabi ng Diyos sa mga shepherd, sa mga aba, yung bagay na yun. Kung hindi sinabi, ginay yung mga magi, wala. Diba? Nung buhay na si Christ, yung mga kapatid niya ba naniniwala sa kanya? Oh, hindi rin naman. Kasi na yan ang choice mo. Siguro sabi ng kapatid niya, sura ulo to. Parang pa naging Diyos eh, anak ko ng nanay. Ako, rock yun ni nanay. Diba? Oh. Ay, kahit siguro ako, ini-imagine ko yung sarili ko, ito ko kapatid ko nga siya. Kung siya yung nauna. Diba? Sabi yung mga kapatid na yon, mga kapatid niya sa unang asawa ng ni Joseph. Kaya hindi accepted si Jesus. May ganun teorya. Na si Joseph, merong unang asawa. Yun yung mga anak. Tapos nung naging asawa niya na si Mary, hindi matanggap ng mga kapatid niya si Jesus kasi hindi naman nila talaga tunay na kapatid. Kung sinabi pa ng tatay, hindi ko anak yan. Sa Diyos yan. Di ba? Sabi ko, itong tatay ko, ganun din. Yung anak niya, ganun din. Ay, kasi tao nga tayo eh. I'm not saying, some people even now says, there's a problem with this Jesus. Psychologically, he believed a lie. Oh, sinasabi nila. And so, that is what is at stake every time Christmas is presented. Kaya one day, pag umarap kayo sa Diyos, lahat tayo, isang bagay sasabihin ng Diyos, I use these things that foolishly is being done by the ungodly to remind you of the truth. What did you do with the truth? I did not abandon you. Hindi mo pwedeng sabihin, Panginoon, hindi naman kasi ako elect eh. Hindi ka ba kita tinawag? Tinatawag kita to repentance. Ayaw mo eh, mahal mo yung kasalanan mo. So kung parusahan kita sa kasalanan mo, unjust ba ako? Kung iligtas ko yung mga tao na nagsisi sa kanilang mga kasalanan, pinakinggan nila yung sermon ko. Yung paliwanag ko, ang dami sa scripture. Mga halimbawa, what is repentance? What is faith? What is to believe? Yung iba naman, maaaring i-reject niya. You call me Lord, Lord. But I never knew you. Kasi, false gospel yung pinaniniwalaan nila eh. Hindi rin sila nagbabasa ng Biblia. But Christmas always tells us that though we are great sinners, yet God, being gracious and merciful, sent His Son. Ginawa niya ang lahat, and it is now before your face. What would you do with this gospel? I hope and pray that you will follow
If you want to be saved from your sin, this is it. But you have to turn away from your sins and make a judgment whether you will put 100% your trust in Christ. Christ alone. And may God and the Holy Spirit enable you to call upon the Lord, upon Jesus Christ to be Lord and Savior. Tayo po'y manalangin. Marami pong salamat muli sa inyong Ebanghelyo, Panginoon. Maraming salamat na kahit na yung Christmas season ay commercialized, kahit na yung Christmas season sinasamantala lamang ng ibang di naman naniniwala doon, o may maling paniniwala doon, o ginawa lamang kasiyahan personally. Yet, Lord, it can be a very powerful weapon in your hand to bring the gospel, the true gospel, to many people. Dito sa aming iglesia, Panginoon, maaaring may nakaupo ngayong umaga na nangangailangan ng tunay na ebanghelyo. Nawa, gamitin mo ang mga salitang pinag-aralan namin upang masumpungan niya ang kaligtasan na ipinagkakaloob mo na sineselebrate ng marami ng Christmas. The true spirit of Christmas is that you decided to send your Son to save sinners like us. We thank you, Lord, for that. And we believe that He is indeed the only one who can save us from our sins. For it is in His name that we give thanks and pray. Amen.